evening, mga kaibigan. So, bumili ako ng langis. Pang change oil ng aking motor. Sa Bosch na 500R. So, yan. So, meron siyang free na any na, ano ba tawag dito? Keychain na mayroong key holder. And then, meron siyang kasama sticker. Ano siya? 10W50 API SP ang rating, JASO MA and MA2. So, yan. Di ba dapat pag fully synthetic ko? Hindi ko gagawin ng pang fully synthetic. Fully synthetic. Yeah, actually, this one is a fully synthetic. Yeah. So, para saan ba yung fully synthetic? Actually, fully synthetic, meron tatlong kategory kasi siya eh. So, mineral oil, semi-synthetic, tsaka fully synthetic. So, in between, meron semi-synthetic. So, parang ang ginawa sa kanila, ang mineral oil kasi, when it comes to cost, mas mura siya compared sa fully synthetic. In between, 50% fully synthetic and 50% mineral oil, doon nagawa yung semi-synthetic. Parang in between the quality kasi yung langis kapag mentras naiinitan, mas mabilis siyang nadi-deteriorate. Mapapansin nyo, bilis siyang umitim dun sa mga engine natin, mga motorcycle or mga engine ng mga sasakyan. Mabilis siyang umitim. So, yung mineral oil, na-create siya before, hindi ko lang alam kung anong year. Yun yung madalas na ginagamit. Ang naging problema lang is, ang bilis niyang ma-deteriorate niya. Then, na-create yung fully synthetic na chemically engineered na oil just to withstand the temperature for a certain kilometer. Yung iba, like sa mga sasakyan, sa fully synthetic, umaabot ng 10,000 ang takbo ng mga diesel engine. And then for the semi-synthetic, nasa 5,000 lang ang rating niya. Sa motorcycle naman parang I think around 8,000 pag fully synthetic. Pero ako hindi ko na kasi pinaabot, nasa minsan 4,000 or 3,000 lang. Depende sa sa pakiramdam ko sa engine. Kapag yung engine, ang pakiramdam mo habang nagmumotor ka, especially kapag walang lubak, medyo gumagaral-gal kapag nakahinto ka. Ibig sabihin, ano na yung oil nun? Deteriorated na. So, yun nga, when it comes to price, mas mura talaga yung mineral oil. Nag-try na kasi ako before ng mineral oil for Motul yata yung nabili ko. Around 300 lang yata, 325 ang price per liter. Ito kasi, ang price per liter nito nasa 520 so parang mas mahal ng 200 basically. Pero kapag semi-synthetic, nasa 385 to 400. Parang ganun. So, yan. Actually, ito sa misis ko, yung motor niya, tignan nyo, ito is 10W50. Yung sa kanya is 15W50. Ano bang difference yung fully synthetic sa semi-synthetic? Actually, price lang. Price lang. Price lang? Price lang at the same time, yung syempre, mas mataas ang rating when it comes to temperature or running kilometer sa engine. Pero, syempre, mas mahal. Pero kung long run ang titingnan mo, sabi ko nga parang kung nasa mineral oil ka, yung initial cost mo is mura. Pero in the long run, parang lumalabas, mas mura pa rin yung fully synthetic kasi mas matagal yung itinatakbo compared sa mineral oil o semi-synthetic. Kasi nga, parang ang semi-synthetic, sabi mo na takbo ka ng 5,000, fully synthetic, takbo ka ng 8,000. So, parang may 3,000 difference ka when it comes to kilometer rating. Pero tingnan mo pa rin yung ng oil ng engine kung
Yun nga, sabi ko nga, para malaman mo siya, especially mga wet clutch, kapag nakahinto na kayo, pinigaan nyo yung clutch, parang merong something na kumakapit pa rin doon sa engine. So, yun. So, ang rating naman ito is AVI-SP. JASO MA, MA2. So, yung iba, makikita nyo, katulad nitong this one is Motorex, this one is any brand. Sa Motorex, JASO MA2 at saka API SL SJHH HG. Yan. Dami, no? So, para saan ba yun? Yung API na yun. Actually, API stands for American Petroleum Institute. So, sila yung nag-aaral about sa langis. Pero hindi lang langis ang inaaral nila. And then, yung rating na SL, SN, SG, may kinalaman yun kung kailan na-create or na-develop yung engine na ginagamit natin. Like, sa pagkakaalala ko, kapag SL, parang below 2000, year 2000 and below na engine, recommended yung SL. Kapag ka SM, API SM, ang rating, year 2003 and below. Ibig sabihin, kapag naka-SM ka, pwede kang gumamit ng SM doon sa SL, in replacement sa SL. Then, lumabas yung SN 2010 below, SN na siya. And then, lumabas ulit yung panibago, SN Plus. Ito yung engine kung kailan na-create yung engine, kung kailan na-develop yung engine para sa oil compatibility. Yun. Lumabas yung SN Plus parang 2018. SN Plus. So, ibig sabihin, mas mataas yung rating niya. And then, the latest one is the SP. So, yung SP, pwede mong gamitin kahit sa engine. Pero kung ang engine mo ay na-create ng, let's say, 2025 or na-develop ng 2025, hindi ka pwede gumamit ng SL. Ibig sabihin, yung SL, good lang siya for 2003. Di ba sabi ko nito, 2003. Or gumana man siya sa sa 2025, pero it will not give you a longer kilometer run. Yun. And then, para sa naman tong JASO MA, MA2. Actually, this one is for the integrated clutch. Doon sa yung mga ngayon mga tawag dito. Yung mga engine ngayon naka-wet clutch na, integrated sa motor engine, mas maganda yung rating ng MA2. Mas makapit, ibig sabihin, wala siyang slippage when it comes to contact dun sa mga clutch. Pero syempre, depende pa rin sa paggamit. Kung running clutch ka lagi, kahit na nasa straight road ka, hindi magtatagal yung clutch mo. So, depende pa rin yun sa paggamit. So, yun. Kung may iba pa kayong tanong, you can message us with our YouTube channel. So, yan. Ikaw, may tanong ka pa? So, yun yung para sa engine. So, next time is maghahanap ulit tayo ng mga iba-vlog for the content ng learning natin. Not just for the fun.